Ako si Angelo Bernardo. Welcome sa Dekada Collectible Show. I-feature namin dito ang mga coins, collectibles, vinyl records, toys, books, antiques na dumadaan sa amin. At mag-interview din kami ng mga collectors and dealers. Siyempre, hindi mawawala ang ating mga picks at mga pasyal na may kinalaman sa collectibles. Tara, pasyal tayo! Kadikada, andito tayo sa Daraga Albay. Ang ganda ng Mayon Volcano. Araw man o gabi. Kasalukuyan sumusabog ang Mayon at sa gabi ay kitang-kita ang lava flows nito. Inabot din kami ng 13 hours sa biyahe galing Quezon City. Pero kahit na pagod na, ay tila pinawi ng Mayon ang pagod namin. Eto, papunta kami ng Sumlang Lake na sinasabi nilang may magandang view ng Mayon Volcano. May nakita kaming antique shop. Marami silang mga jar. Meron ding mga lampara. Ayun, may mga anik-anik. Gadgara ng yelo. Ayan, mga paintings. Tapos merong ayan, parang sculpture na kahoy. Japanese flag. 1920s na bote. Na cork type. Ang dami nila. Puro San Miguel lahat yan. Typewriter. Pero mukhang pan-display na lang yung typewriter. Nga alam mo, walang tao dito eh. Pero balik na tayo. Ayan, ginutom na kami. Kaya larga papunta sa pinakamalapit na kainan. Ano nga ba ang masarap kainin dito sa Bicol? Siyempre, maraming maanghang dito. Sarap. Maanghang. So, tara. Balik tayo doon. So ayun, nagpapike tayo dito sa Albay para makita yung Mayon at mga lugar dito. Nga lang, may nakita tayong ganito. Kamalig Museum. Yan. So papasok tayo. Pwede raw bumili. Ayun, tinatanong ko yung palaki niya. Yung pitse. Pitse, no? Ano yan? Potito. Metal. Lahat na klaseng metal. Ano po yun? Ay, ito yung sa gilid. Ano ito? 3.5 ito. 5. Mga ganong ka luma na ho kaya ito? Mukhang luma, ano? Tingnan mo, mayroong bronze, mayroong copper. Diba, ano? Oo, mayroong copper. Sino kaya gawa ito? Zinc. Hindi ko nakuha niya. Ayun, may coil ba? Magkano itong ganito? 1K man na yan. Ha? 1K. 1K? Ang coin bank ay pinamimigay ng mga bangko nung araw sa mga depositors niya, lalong-lalo na yung mga batang depositors para maingganyo silang mag-save or magbangko. Ang pinakamahal na coin bank na nabenta namin ay yung coin bank ng El Hogar Pilipino. Isang coin bank noong 1900s, nabenta siya ng 50,000 mga 5 years ago. Ito namang Bahay Kubo Coin Bank ay isa sa mga pinaka-common na coin bank na in-issue ng Philippine Cooperative Bank. Tapos, sinapayan ko ng mga antique. Sinapayan nyo? Oo. So naglilipot kayo ng mga antique dito. Ang luma na nito. Depende dyan sa buwan niya. Okay. Yung may pangalan, yung walang pangalan, ibang Ganito, yung mga glass na ganito. Dito, yan, yung koleksyon niya. Ito yung mga ganitong may pangalan. Yung San Miguel. 2.5 yan. Mga 2.5. Ganito magkano? Ito hindi ito ibenta. Hindi binibenta. Hindi binibenta. May ganito rin ako eh. Kaso kulay red. Ito, baka magustuhan mo. Ito maganda rin ito. Yung ganito lang para magkano? Yung one yan. 1,000. Tapi lang natin. Sahod na lang ako mamaya. Oo. Okay, mga ano to, mga World War II. Nga lang para sa akin, ordinary ito. 1 centavo? Oo, ang dami ko. Ang dami ko nito. Ano pang ibang kinukulit ka mo? Paper money kung meron kayo. Ay, wala ko.
Ito pong mga lampara ito. Mga 3.5 yun. yung maliit, 500 lang. Ay, yung mga 2.5 yun. 2.5. Sinaunang beer ng Juan. Oo, na San Miguel, ano? 2.5, ano? Magkano yung ganyan niyo? Exhibit ko. 50 yan. Tikay, exhibit niyo sa... Exhibit ko yan sa Ayala Museum. Ayala. Ah, nag-exhibit kayo. 1987. O, sa artist din kayo talaga. Oo. 57. Kaya bang ano yan? Kaya ba 1,000? Hindi ko alam yan. Siguro, mga 1.5 yan lang ang dalawa. O, sige po. Sige po. Ano ba? Hindi na ako masyadong tatawag. O, dito kayo. Punta kayo dito, sir. Barangay 1. Kamalig Albay. Kamalig Albay. Ayan, marami siyang magagandang Pero ang gamit. pangalan dyan. Artist din siya. Ang pangalan ng shop ay Kamalig Kamalig Gallery. Gallery. Museo. Museo. So may mga gamit siya na gusto namin pero parang hindi ko mabibili kasi presyong Manila na rin. Tapos mahirap din namang tumawad ng sobrang baba. Hanap rin tayo. Kaya nga tayo tinawag na picker kasi nagpipick tayo or namimili tayo ng magagandang mga gamit na syempre kikita pa rin tayo. Kala ko ba patag lang tong ano natin? Tong bike trail natin dito sa Mayon. Yan, so kadikada, lumarga na kami pagkatapos dun sa antique shop. Sobrang tarik nitong kalyeng to. Talagang lawit ang dila namin dito. Parang walang katapos ang ahon nito. So ganyan talaga. Pag first time, lahat kaming tatlo, first time kami dito. So di namin alam kung ano yung mangyayari, ano yung terrain. Pero yun, balik tayo sa pick. At yung pick, maganda naman yung pagkabili namin doon sa item. Pero kung kukonsider mo yung mga expenses namin, baka malugi pa kami. So kadikada, kung kayo magpipick, yun ang isipin nyo, hindi lang basta yung cost nung pagkabili nyo. Baliw tayo pero hindi tayo ganitong kabaliw. Tutulak pag kinakailangan. So bumalik muna kami sa hotel para matulog ng konti at intayin na mag-sunset. At napakaganda nga ng sunset dito sa lugar na to. Hindi namin na abot ito nung nag-bike kami kaya nagsasakyan na lang kami pupunta rito. Kinabukasan, nagpunta kami sa Cagsawa Ruins. Yung Cagsawa o yung bayan ng Cagsawa ay tinabunan ng Mayon Volcano noong 1814. Itong Cagsawa ay located sa Daraga, Albay. Pumunta kami dito para tingnan yung lava flows, para mag-sunrise, tapos binike din namin yung ATV trail. Napakaganda naman dito, ng ATV trail. So dito nagtatapos ang aming biking trip sa Albay. Maraming salamat kadikada. Hanggang sa muli.